Hello, good morning mga kabiyaya at mga kabiyahe. Welcome muli sa biyahe ni Kuya Ali, mga kabiyaya. So, 4 days to go na lang at magse-celebrate na naman tayo ng Valentine's. And mga kabiyaya, bakit nga ba tayo nag-celebrate ng Valentine's or sinasabi nating buwan ng pag-ibig? Saan ba ito nagmula? Alam nyo po, kung pag-ibig din lang ang pag-uusapan, wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa First John 4:19, tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So ang Diyos ang unang nagpahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kaya nga sabi sa Romans 5:8, ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo nung tayo ay makasalanan pa. So yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Hesus, doon ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Yung sariling pag-ibig ng Diyos ipinadama sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang nag-iisang anak o ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. And ganun tayo pinakamamahal ng Diyos. So kaya tayo umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin, mga kapatid. So kaya nga tayo nagbabahagi ngayon ng mabuting balita upang maunawaan ng bawat isa sa atin kung gaano tayo pinakamamahal ng ating Panginoon. Handa siyang ialay ang katawan at banal na dugo ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay hindi mapahamak. Kaya nga sinasabi sa John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya pinagkaloob niya kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun yung pag-ibig ng Diyos. Siya yung gumawa ng kaparaanan upang ang tao ay maligtas. So sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang kumpleto at perpektong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, makakamtan natin ang kaligtasan. Yun yung dakilang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, mga kapatid. Ay isang makasalanan, yung kasalanan na minana natin kay Adan, so hindi talaga natin kayang iligtas ang ating sarili. Dahil kung kayang iligtas ng tao kanyang sarili, hindi na kailangan mamatay pa. Mag-aalay ng banal na dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ating mga labi na tayo ay nagkasala, maasahan natin na tayo patatawarin ng Diyos, linisin tayo sa ating karumihan at papatawarin sa lahat ng ating kasalanan. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay tapat at matuwid. So mga kapatid, inaanyahan kita na sumunod sa panalangin kung nais mo makamtan ang dakilang pag-ibig ng Diyos, nais mo na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, tayo manalangin. Sumunod ka sa panalangin ito, mga kapatid. Maraming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po ngayong umagang ito dahil narinig ko ang iyong mabuting balita at nalaman ko na kung gaano mo pala ako kamahal, dahil ginawa mong ialay ang banal na dugo at katawan ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Kaya maraming salamat sa umaga ito sa iyong mabuting balita. Ngayon, Panginoong Hesus, naamin ko na ako isang tamang kasalanan na ngailangan ng tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaanyayahan kita ngayon na pumasok sa aking puso upang mula sa oras na ito ikaw na maging Panginoon, tagapagligtas ko. Isulat mo na pangalan ko sa aklat ng buhay at mula sa araw na ito patuloy mo akong pagharian. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kabiyaya, kung kayo po ay sumabay sa ating panalangin, nakasisigurado po kayo na kayo ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan. So, ang buhay na walang hanggan, makakamtan lang po natin sa pamagitan ng pananampalataya. At yun po ang ating mabuting balita mula sa kanyang dakilang pag-ibig. At yan ang dahilan kung bakit kailangan nating umibig sa ating kapwa, dahil
ang Diyos ang unang umibig sa atin. God bless po sa lahat. Bye-bye.